At ngayon, tumutok tayo sa pinakabagong mga ulat mula sa mismong lugar ng labanan. Mga banta, tensyon at pinsala. Ang issue ba ng control sa Strait of Hormuz ay magpapabagsak sa isang marupok ng tigil putukan. Ngayon, nagbabantang wasak ni Pangulong Donald Trump ang mga barkong Iranian na susubukang tumawid sa Strait of Hormuz, kasabay ng pagpapatupad ng blockade ng Washington sa mahalagang daan ng tubig na iyon nitong mga nakaraang oras. Gaya ng ipinangako. Ipinahayag ng leader ng US sa social media na winasak na raw ang hukbong dagat ng Iran bago pa man sabihin na hindi tinorget ng US ang mga mabilis na barkong pang-atake ng Tehran dahil hindi nila ito itinuturing na banta. Ngunit nagbabala siya na kung may alinman sa mga barkong ito na lalapit sa blockade, agad silang wawasakin. Dadamitin daw nila ang parehong paraan ng pagpatay na ginamit nila laban sa mga tulak ng droga sa dagat. At sabi ni Trump na may iba pang mga bansa na handang tumulong ngayon. Pakinggan natin. Tinawagan kami ngayong umaga ng tamang mga tao, ng mga nararapat na tao, at gusto nilang makipagkasundo. Gusto nilang makipagkasundo. Inaasahan niyo po ba, Dinoong Pangulo, na tutulong ang ibang mga bansa sa bahaging ito para i-blockade ang Iran at ang iba pang? Mga bansa ay makikilahok din. Kailangan din ng ibang bansa pero nag-alok sila ng serbisyo. Ipapaalam namin ito marahil bukas. Para sa karagdagang reaksyon at pananaw, ikinadadalak naming tanggapin si Michael Pregent, isang consultant sa patakarang panlabas at pambansang seguridad at dating intelligence officer na kasama natin ngayon mula sa Washington. Maraming salamat sa iyong oras. Dahil dito, maselang nga tigil putukan ang umiiral. Bumalik si J.D. Vance sa kanilang bansa na walang malinaw na progreso. Ngayon, inaasahang maaapektuhan ng blockade ng US ang mga dauman ng Iran sa Strait of Hormuz. Ano ang pananaw mo sa estratehiya ng US? Ngayon, ito ba ay isang taktika sa negosasyon? Salamat sa pag-imbita sa akin. Sa tingin ko, mahalaga na ang paggalaw ng mga barkong pandigma ng US Navy na panlaban sa mga cruise missile at ang operasyon ng paglilinis ng mga mina ay naganap sa mga huling oras ng negosasyon. Habang nakikipagnegosasyon ang grupo sa Islamabad, ang US ay napadala ng 2 barko na magsasagawa ng operasyon laban sa mga mina papunta sa Strait of Hormuz. Malakas na sinyalasyon sa rehimen na seryoso ang administrasyon sa mga itinakda nitong limitasyon. Tandaan, ang tigil putukan ay nakabatay sa ipinakiusap ng Islamabad o Pakistan sa Iran bilang pagpapakita ng mabuting loob para buksan ang Strait of Hormuz. Ngunit hindi nila ito ginawa. Nagpatao sila ng buwis na lampas $2 bilyong sa mga barko para makalabas at pinatitigil nito yon. Aagawin nito ang humigit kumulang $78 bilyong mula sa rehimen bawat taon kung mananatili ito. Malamang hindi tatagal ang rehimen ng 13 araw gamit ang natitirang langis. Kailangan nila itong ilabas o masisira, kaya't kawili-wili ito. Talagang kawili-wiling pangyayari iyon. Nagbanta na rin ang Tehran na dadanti laban sa mga daungan ng mga kapitbahay sa Gulpo. Malamang isinama na ito sa plano ng pamunuan ng US. Paano mo nakikita ang magiging takbo nito? Anong klaseng tugon ang inaasahan mo mula sa Republikang Islamiko? Kaya ang pagpasok ng US sa Strait of Hormuz at pagpapatupad ng blockade ay hindi lumalabag sa tigil putukan. Ang hindi pagbubukas ng Iran sa Strait of Hormuz ay paglabag sa tigil putukan at alinman sa mga banta na umatake sa mga kalapit bansa, iyon ay magiging paglabag sa tigil putukan. Handa ang US at mga kaalyadong Arabo sa Gulpo na tumugon. Kapag sinabi ng Pangulo na dudurugin ang anumang sasakyang pandigma na lalapit sa mga barko ng Navy, pinapayagan ito ng ating mga patakalan sa pakikidigma. Hindi na kailangan tumawag pa sa DC tulad ng Administrasyong Biden para humingi ng permiso. May nakatagdang patakaran sa pakikidigma ang mga barkong ito. Kung mabantaan, maaari silang gumanti agad. Samantala, sinabi rin ng IDF na handa na sila. Nasa mas mataas silang antas ng kahandaan sakaling mabigo ang tigil putukan at muling sumiklab ang digmaan. Redline ang US. Itigil ng Iran ang nuclear program at suporta sa mga proxy. Hindi pa ito nangyayari sa unang yugto ng pag-uusap. Sa palagay mo, magtatagal ba talaga ang tigil putukan?
Hindi. Sa tingin ko, ginawa ito para mabigo. Kung titingnan mo ang mga hinihingi ng rehimen kumpara sa mga hinihingi ng administrasyon, wala talagang paraan para mapagkasundo nila ang mga iyon. Kung tinanggap ng rehimen ang alinman sa mga hinihingi ng administrasyon, babagsak ang rehimen, lalo na pagdating sa suporta sa mga grupong proxy nito. Ayon sa US, wala nang suporta para sa Hezbollah, Hamas, Houthis at milisya sa Iraq, kaya babagsak ang rehimen. Itinayo ang rehimen para palaganapin ang revolusyon gamit ang mga grupong proxy, kaya sinubukan nilang isama ang Lebanese Hezbollah sa tigil putukan. Handa ang Israel tumugon hindi lang sa Hezbollah, kundi pati sa Houthis. Sinabi ng Iran na gagamitin nila ang mga Houthis para subukang isara ang Gulf of Aden o Bab el-Mandeb dahil kaya ito ng mga Houthis. Handa ang US at Israel para dito. Ito ay isang rehimen na nagpadala ng mga negosyador sa Islamabad na hindi kayang gumawa ng mga desisyon. Kailangan nating hintayin kung ano ang sasabihin ng IRGC sa Iran. Ngayon, malaya pumapasok ang US sa Strait of Hormuz. Ang pinakamalaking banta sa US ay kung ano ang gagawin ng China. Nakita nating nagkaroon ng ilang palitan ng mensahe sa pagitan ng China at ng administrasyon. Gaano ka nababahala sa posibleng gawin ng China? Maikli lang, pakiusap. Pasensya na. Sabi ng China, gusto nilang ilabas lahat ng barko nila. Tandaan, 80% ng langis nila galing sa Iran. Magandang leverage ito para sa US. Pinipilit ng US ang China ayon sa plano para mapilitan ng rehimen na buksan ang Strait of Hormuz. Sa tingin ko, iyon ang estratehiya rito. Siguradong babantayan namin kung paano mangyayari ang lahat. Michael Pregent sa Washington, salamat sa oras mo. Pinahahalagahan ko ang iyong mga pananaw. Maraming salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Ngayon, para sa karagdagang detalye, ikinagagalak kong tanggapin si Arash Azizi, manunulat sa Atlantic at visiting fellow sa Boston University. Salamat sa oras mo. Marami tayong pag-uusapan. Ang unang round ng pag-uusap sa Pakistan ay tumagal ng 21 oras, pero walang napatasunduan. Sabi ng mga source mo sa Tehran, posibleng may isa pang round sa Islamabad sa mga darating na araw. Anong nalaman mo? Ano ang pwede mong ibahagi? Oo, mukhang may magandang posibilidad na magkakaroon ng isa pang round ng pag-uusap. Marahil sa Webes pa lang. Ngunit maaaring hindi sa parehong antas. Kung titingnan mo ang kabuuan ng mga balitang lumalabas mula sa mga pag-uusap, malinaw na maraming progreso ang nagawa at talagang may mga pagkakataon na magkaroon ng kasunduan. Kung titingnan mo, maaari pang mapagkasundo ang mga pagkakaibang lumalabas sa mga ulat. Para sa akin, hindi tulad ng sinabi ng naunang panauhin mo. At maraming paraan para harapin ang iba't ibang mga issue. Halimbawa, kapansin-pansin na sa mga hayagang hinihingi ng US na binanggit sa media, hindi nila hinihiling sa Iran na mangakong hindi na magpayaman ng uranium. Sa halip, tatanggap sila ng mas aktibong hakbang at lumalabas na ang pinagkaiba ay kung 10 taon, wala pang 20 taon o wala pang 10 taon. Kaya sa tingin ko, talagang may posibilidad na hindi lang isa pang round ng pag-uusap, kundi isang uri ng kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Mukhang ang tiwala rin ay isang issue sa pagitan ng dalawang panig. Ano ang masasabi mo sa pagpapadala ng US kay Pangalawang Pangulo J.D. Vance para sa unang round ng mga pag-uusap na yon sa Islamabad? Ano ang iyong palagay, ang iyong mga pananaw? Matagal nang hinihiling ng Iran si Pangalawang Pangulo Vance sa maraming dahilan. Iniisip na gusto nila ng isang mataas na opisyal at gusto rin nila ng isang tao na maaaring pumalit kay Pangulong Trump balang araw. Kung siya ang maging presidente, posibleng maging tapat siya sa kasunduan at suportado ng mga taga-suporta ni Pangulong Trump. Nakikita rin nila dahil ang vice-presidente ay pinunurin ng Senado na may pagkakapantay siya sa paningin nila kay Khalibov na siyang speaker ng parlamento at pangunahing negosyador ng Iran. Pero tinan mo, tiwala, malinaw na hindi magkakaroon ng tiwala sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa lahat na nangyari. Hindi lang itong mga nakaraang buwan, hindi lang itong mga nakaraang taon, kundi lahat na nangyari mula pa nung 1979. Pero ang mga kasunduan, ang mga diplomatikong kasunduan ay hindi kailanman nakabase sa tiwala. Nakabase ang mga ito sa beripikasyon, mga garantiya at mga kahihinatnang na ipapatupad sa puwersa.
Kaya kahit na ang kawalan ng tiwala ay alam mo na nagpapahaba ng proseso, hindi naman ito talaga napipipigilan na magkaroon ng kasunduan. Samantala, Arash, ano ang ibig sabihin nito para sa mga mamamayang Iranian? Marami sa kanila ang umaasa at naghihintay ng kahit anong pagbabago ng pamahalaan. Habang pinag-uusapan natin kung babagsak ba o hindi ang mga kasunduan sa tigil putukan, kung muling sisiklab ba o hindi ang labanan. Anong ibig sabihin nito sa mga nanhihintay doon? Anong pananaw ang maibabahagi mo? Ano ang natutunan mo sa iyong mga pinagpukunan? Ang mga tao sa Iran ay dumaan talaga sa napakahirap na mga dekada. Nakatira sila sa ilalim ng mapanupil na pamahalaan. Nakatira sila sa ilalim ng internasyonal na pagkakabukod. Nabubuhay sila sa ekonomiyang sinira ng korupsyon at mga parusang pang-ekonomiya. At ngayon ay naranasan pa ang dalawang malupit na digmaan. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng 12 araw na digmaan at mahigit 40 araw ng digmaan. Pagbubomba sa mga lungsod, pagkasira ng mga infrastrukturang sibilyan, mga riles ng tren, paliparan, mga paaralan, universidad, at mga banta ng tuluyang pagwasak sa buong sibilisasyon ng Iran. Kahit ang pagkasira ng ekonomiya dahil sa digmaan ay nagdulot ng matinding hirap sa mga Iranian. Kaya makikita mong gusto talaga nila ng demokrasya. Karamihan sa kanila ay hindi pabor sa rehimeng ito at gustong makakita ng ibang gobyerno. Pero tingin ko, marami rin ang maingat na tumanggap sa tigil putukan. Sa tingin ko, papayag sila sa mas mahabang kasunduan kung mapapabuti ito sa ekonomiya ng Iran at magbibigay ng kaunting pagbubukas kahit walang ganap na demokratikong pagbabago. Magandang balita ito para sa maraming Iranian. Kahit pareho pa rin ang rehimen, tanong pa rin kung paano magbabago ang kalagayan ng mga tao sa Iran sa hinaharap. Marami pa ring tanong ang nananatili. Salamat, Arash Azizi, sa pagsama sa amin dito sa I-24 News English Breaking News Edition. Maraming salamat.